Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. Huwag niyo nga palang kalimutan na mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel and Spotify. At of course, i-follow ninyo yung aming social media pages sa Instagram, Facebook, at saka naman sa TikTok. Ayan. So, napakaganda ng ating episode ngayon, ano? At may kinalaman siya sa ating nararamdaman. Oh, kailan? Kailan mo huling pinayagan ng sarili mong maramdaman ang isang bagay ng buo? Yung hindi mo minamadali, hindi tinatakasan, hindi tinatawanan, hindi yung parang nagpe-pretend tayo na okay lang tayo kahit hindi naman talaga. At syempre, yung pinakamahalagang tanong natin dito, yung paano kapag halimbawa paulit-ulit natin na tinatago yung nararamdaman natin, ano yung pwedeng mangyari sa atin? So let's break it down. Marami sa atin lumaki sa mga lugar kung saan hindi laging wini-welcome yung emotion natin, particularly yung mga negative emotions, no? Na halimbawa kapag umiyak ka, 'di ba? Sasabihin sa ang drama mo. O halimbawa na lang nung bata pa tayo, 'di ba? Kapag umiiyak tayo, nung sinasabi sa atin, "Huwag kang iiyak," 'di ba? Tapos minsan papaluin pa. Eh di lalong umiyak. Pero bawal kang umiyak, 'di ba? Ngayon kapag nagsalita ka naman or sumagot ka, pupuwedeng isipin sa'yo na bastos ka o kaya wala kang respeto, 'di ba? So, kaya naman kapag nasaktan ka, may maririnig ka pa kung minsan na masyado kang sensitive, 'no? Parang ikaw lagi yung may kasalanan. So, marami sa atin gano'n yung na-e-encounter. So, habang lumalaki tayo, natututo tayong manahimik, natututo tayo halimbawa na lunukin din yung mismong pain or yung sakit na nararamdaman natin kasi feeling natin hindi siya gano'n ka-welcoming. Parang walang safe space, 'di ba? Para pag-usapan yung talagang nararamdaman natin. So, siyempre, kung papansinin natin, habang tumatagal, yung ganitong klaseng paraan, no, na parang sinosuppress na natin, na natututunan natin na hindi nakilalanin yung nararamdaman natin, tinatago na natin, kahit ang bigat-bigat na, 'di ba? Meron siyang impact din sa atin, particularly sa mental health natin. Maraming ang mga tao ang gagaling pa, eh. Hindi lang sa itsura talaga na parang tahimik sila, 'di ba? May mga tao na kapag nagtatago sila ng nararamdaman nila, talagang 'di mo makikita kasi tumatawa pa sila. Sila pa yung mga tipong tao na nangangamusta din sa'yo, 'di ba? Pero sa personal, kung titingnan din natin o kaya ikaw ngayon, puwede mong pakiramdaman yung sarili mo, tanungin mo din kung makaka-relate ka dito, yung kung sa personal level ba, yung nararamdaman mo, 'no, na parang tinatago mo, hindi kaya puwedeng, alam mo yun, nag-translate na din siya into something else? Halimbawa, yung bigat na nafi-feel mo, eventually, lumalabas na din siya sa pagkapagod, 'di ba? Kasi puwede yung mangyari. Yung emotional suppression, meron din siyang correlation doon sa tinatawag natin na somatization, alam mo yun? Yung lumalabas ito do'n sa ating katawan, 'no? Kaya nga kung minsan, ah yung mga tulog natin, 'no, yung feeling natin nagpahinga tayo, pero pagkagising natin nandun yung pakiramdam na parang hindi siya enough, oo. So, yun yung ilan sa mga halimbawa ano kung papaano nagkakaroon ng impact yung emotional suppression sa atin. Pero kung titingnan natin 'no, kasi kanina na-open up ko yung tungkol dun sa pagtatago ng nararamdaman, 'di ba? Anong mangyayari 'di ba kapag kunwari nasanay tayo ng gano'n, paulit-ulit? Nahihirapan tayo. Nahihirapan tayo na, makilala yung nafi-feel natin eventually. Nahihirapan din tayo na kumonekta do'n sa ating mismong nararamdaman. Oo, at hindi natin siyempre masisisi kayo or masisisi yung marami sa atin kapag gano'n. Dahil siyempre, again, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para ma-express yung nararamdaman natin, 'di ba? So, nangyayari talaga siya. Kapag halimbawa sa bahay, sa school, o kaya sa community kung saan kayo kabilang, puwede rin naman sa church, kapag nasanay kayo na, ma-dismiss or ma-invalidate yung ating nararamdaman,
pupuwede natin siya siyempreng madala eventually, 'no? Pero tandaan natin siyempre yung mga ganitong klaseng, hindi pagkilala ng nararamdaman 'no, puwedeng sa'tin o kaya sa ibang tao, lalo na sa mga tao sa paligid natin, minsan hindi naman nila talaga intentionally na i-dismiss tayo, alam mo yun? Pero nagkakataon kasi na hindi rin nila alam na yung paraan nung pakikipag-communicate nila sa atin, alam mo yun, way din pala para ma-invalidate yung nararamdaman natin. Yun yung problema din minsan ano, kapag hindi tayo gano'n ka-aware sa impact nung ating mga sinasabi dun sa mga tao din na nakakatanggap ng mga words natin tulad ng, "Sabi mo lang 'yan, sensitive ka lang kasi," et cetera, et cetera. Kaya kung minsan, kapag paulit-ulit ngang gano'n ang nangyayari, tayo mismo, kunwari habang lumalaki tayo, puwede natin ma-internalize yun. Minsan, tayo din hindi na natin mapakinggan yung sarili natin. O tayo minsan, ini-invalidate na rin natin yung sarili natin nararamdaman. Baka naman hindi niya siguro sinasadya yun. Which is, ano naman 'no, sa mga situation na gano'n, hindi naman automatic na suppression yon. Kapag kunwari pinapakinggan mo kung saan sila nanggagaling, kasi puwedeng empathy naman yun, puwedeng compassion naman yun. Pero ito yung sa level na kapag may pagkakataon sana na maramdaman mo at maupuan yung feelings mo, pero parang mas inuuna mo kung ano yung nararamdaman nila at pinapaliwanag mo kung bakit nila yun ginawa sa'yo, puwedeng leading yun doon, 'no? Ibig sabihin parang mas binibigyan mo ng halaga ngayon yung kanilang nararamdaman kaysa sa kung ano dapat na nararamdaman mo, 'no? So, parang dun din na-internalize mo yung mga sinasabi ng tao sa'yo to the point na mas kino-consider mo na sila kaysa sa sarili. No, kung titignan mo parang violation naman din 'yun ng self natin 'no, na minsan unaware din tayo. Kaya mahalaga din siyang pag-usapan kasi kung minsan tayo din, unaware tayo na hindi rin tayo, nagkakaroon ng pagkakataon na pakinggan yung sarili nating nararamdaman na. Dahil nga nasanay tayo dun sa paulit-ulit na ginagawa sa'tin ng mga tao at akala natin okey lang siya. May dapat ba tayong sisihin dun? Siyempre hindi naman 'no, wala naman tayong dapat sisihin talaga. Pero siyempre ngayon dahil nare-raise siya sa awareness mo baka maisip mo na, dapat sisihin sila. Kasi bakit nila ako ini-invalidate, bakit nila sinasabi sa'kin yun ng paulit-ulit? Normal naman yun kung sakaling ma-realize mo. May times nga kapag naisip mo yun at na-realize din, puwedeng sumama loob mo, puwede kang makaramdam ng galit and puwede yun. One way din yun para unti-unti mong mayakap at kilalanin yung sarili mong nararamdaman. So kung ngayon pa lang natin siya pinag-uusapan at nare-raise sa awareness mo na okay, yung mga nararamdaman mo ay valid, na okay, yung mga nararamdaman mo pala all along ay puwede pala siya talaga na tama at yung mga tao na 'to ay hindi ka napapakinggan at wala kang safe space. Tapos ngayon nakakaramdam ka ngayon ng discomfort, naiinis ka, nagagalit ka. Habang pinapanood 'tong episode na 'to kasi nakaka-relate ka, hayaan mo lang. O hayaan mo lang pero 'wag ka kaagad mag-act ng alam mo 'yun, ng hindi maganda dun sa mga tao na nasa paligid mo 'no. Hayaan mo munang pakiramdaman yung dapat mong maramdaman. Kasi nga kung sa mahabang panahon na hindi mo 'to nafi-feel 'no, at ngayon mo lang siya nasisimulang maramdaman, so hayaan mo muna siya na bigyan ng panahon na hindi ka kaagad mag-a-act 'no. Kasi puwede naman mag-coexist 'yun, na halimbawa, nandun yung care mo dun sa mga tao na yun kung bakit hindi ka rin naman nag-act or hindi ka sumagot or hindi ka, alam mo yun, hindi mo na-defend yung sarili mo. 'Di ba? Kasi at that time, yun lang yung aware ka, yun lang yung alam mo, yun lang yung pinaka-best response mo. Kasi hindi mo rin naman alam kung sakaling dinefend mo yung sarili mo, nagsalita ka, di mo rin alam kung ano magiging reaction nila, 'di ba? Baka mas sumama pa. So, again, kung ngayon natin siya pinag-uusapan at lumalabas 'to nga yung mga emotions na 'to sa'yo, hayaan mo lang, 'no? Hindi mo kailangan mag-act. Kasi problem din 'yun kapag may mga emotions tayo na naramdaman tapos nag-a-act tayo, impulsive din naman 'yun at baka naman magsisi tayo sa gagawin natin. So ngayon, ginagawa lang natin, pinag-uusapan lang natin kung ano yung impact ng emotional, suppression at pang-i-invalidate ng sarili nating, alam mo 'yun, nararanasan at nararamdaman mula dun sa mga nangyari sa paligid natin, 'no? So, importante na ma-recognize natin siya kasi kanina na-mention ko yung may kinalaman sa somatization, 'di ba? Na eventually kapag hindi natin siya pinapakiramdaman or kinikilala, puwede rin siya eventually nagpapatong-patong, 'di ba? Tapos dahil nagpapatong-patong siya, hindi natin siya na-a-address, hindi natin siya nare-resolve, nagkakaroon siya ng impact sa katawan natin, 'no? Kasi ang mental health ay very physical din, kaya mali yung sinasabi nila na, "Naku, mental health sa isip lang 'yan, think positive lang." Hindi 'yun gano'n, hindi siya enough.
Kasi yung mental health, malaki yung impact niya sa katawan natin. Kaya nga yung mga taong may anxiety symptoms o kaya may anxiety disorder, meron silang nararamdamang pagpapawis sa kamay, nanginginig, nanlalamig, at iba-iba pa. 'Di ba? Pag may depression din, may impact din sa katawan. So, ganun din dito ngayon, no? May impact din siya sa katawan. So, kapag sinesuppress natin yung emotions natin, nagpapatong-patong din yan, eventually pwedeng mag-lead sa emotional disorders. At may mga research na tayo dyan. Sa research ni Barlow, no, merong ganyan na pwede siyang mag-lead sa emotional disorders. At marami sa mga mental health problem ay may kinalaman din sa emotional concern or emotional problem din. So, halimbawa, pwedeng sumasakit na yung ulo mo, bumibigat yung dibdib, sumasakit yung tiyan. Depende sa'yo kung paano nagre-respond yung body mo, naapektuhan yung pagtulog, nawawala ng ganang kumain, hinihila yung katawan sa pagpasok sa trabaho, o kaya sa eskwelahan, o kung anong ginagawa mo, di mo na gusto yung mga bagay na dati mo gusto, at iba-iba pa. No, importante na ma-identify natin yung mga signs and symptoms para malaman din natin mamaya, hindi na pala siya simple lang na response ng katawan natin mula dun sa mga nangyari sa paligid natin. Mamaya pala, mental health problem na pala talaga siya at may disorder na pala siya. Pero at some point, normal na may mga ganun tayong nararamdaman, 'di ba? Kasi syempre, tao lang naman tayo, 'di ba? At saka gusto ko lang din linawin para dun sa nuances din. Yung tinutukoy ko na emotional suppression, syempre, may mga nuance 'yon, 'di ba? Hindi naman 'yan automatic na kapag sinasabi mo okay ka lang or hindi mo alam yung nararamdaman mo, automatic na emotional suppression 'yun. Kasi tandaan natin, may mga tao din naman na nagfo-fall under sa neurodivergent, no? Yung mga tao na halimbawa nasa autism spectrum, meron din naman silang mga issues or nararamdaman na hirap din silang i-express yung kanilang nararamdaman, no? So, hindi automatic na ginagawa nilang emotional suppression yun. So, yung context ngayon na pinag-uusapan natin emotional suppression, ito yung lente ng neurotypicals, no? Nire-raise ko lang din kasi mamaya, baka sabihin na iba, ina-oversimplify natin yung topic ng ng emotional suppression. So, nililinaw lang natin. So, punta lang tayo dun sa level ng mga neurotypical. Yung mga tao na hindi pasok doon sa neurodivergence, no? Halimbawa nun ay yung sa autism spectrum, etc. So, going back, may mga pagkakataon din na kapag sinosuppress din natin yung ating nararamdaman, sabi nga natin, pwede mag-lead sa emotional disorder, pwede rin maapektuhan syempre yung clarity ng isip natin. Hirap tayo halimbawa na makapag-create ng mga goals natin o mahirap siyang simulan, mahirap din halimbawa na mas mag-isip or makapag-focus sa ginagawa natin. 'Di ba? So, may times, nagiging busy tayo sa ginagawa natin, pero alam mo yon yung mental energy natin, mabilis siyang ma-drain. Tapos, hirap na hirap din tayo eventually na makontrol yung emotions natin. Pwede maging, irritable tayo or mabilis na magalit, ma-displace yung nararamdaman sa kung sino, ganyan. So, marami siyang impact na kailangan din natin na-explore. Kaya, sa mga previous episodes, 'di ba, na-mention ko kung gaano kahalaga na lumalapit tayo sa mental health professionals. Kasi sa dami ng mga binabato ngayon sa social media ng mga jargons pagdating sa psychology, madali na lang sa atin na pangalanan yung nararamdaman natin na baka depression to, anxiety to, etc. Marami siya Hindi mo kagad siya ma-identify unless nagpa-check ka din sa mental health professional. Pero generally, yun yung impact niya. Nagsa-start siya sa maliliit na halimbawa tulad ng hindi pagkilala ng nararamdaman na pwedeng mag-lead sa napakadaming issues ng mental health. 'Di ba? Kaya importante, pinapakiramdaman natin yung pakiramdam natin, yung sarili natin, no? Hindi laging puro ibang tao din. So, kaya may mga tao halimbawa din na i-connect natin ulit kanina dun sa mental clarity, no? May mga tao na nagsasabi halimbawa na hirap silang makapag-isip, parang may brain fog, alam mo yon? O kaya parang ang light-light ng head daw nila, ganyan. So, baka po pwedeng tingnan mo din yon kasi madalas, yun nga, ginagawa nating busy yung araw natin. Ginagawa natin halimbawa na parang i-occupy lang yung isip ng mechanical kung ano-ano, pero hindi mo nga na uupuan, ano ba talaga problema sa'yo? Okay ka lang ba talaga? 'Di ba? Siguro sa inyo marami nakapanood ng movie na Inside Out, 'di ba? So, madaming viewers doon na natuwa, 'di ba, sa mga characters. Pero marami din halimbawa na medyo slightly nainis din doon sa character ni Sadness. Cute-cute ni Sadness, 'di ba? Pero may times doon na naaasar yung iba or siguro ako. May konting inis ng konti kasi 'di ba may mga parts ng movies doon na parang hindi kaagad nagagawa yung isang bagay dahil nga
si Sadness ay si Sadness, 'di ba? Naglalaban sila minsan ni Joy. So parang nahihila si Joy kasi dahil kay Sadness. Kung titignan mo sa surface level, parang hinihila ni Sadness si Joy. Pero ang totoo nun, kung magiging ano tayo, scientific, maganda yung pagkaka-portray, pagkaka-represent nung mismo mga emotions doon, ng mga characters na involved. Kasi, hindi naman talaga hinihila ni Sadness si Joy. Ang hinihiling ni Sadness ay ma-recognize siya. Kasi ganun talaga siya in reality. The more na hindi mo kinikilala yung nararamdaman mo, the more na mas lalong tumatagal. Mas nagiging problema din siya eventually. Mas makukonfuse ka din. 'Di ba? So kung napanood nyo rin yung part 2, makikita nyo kung gaano ka messy kapag ang ginagawa natin, sinosuppress natin yung mga negative, 'di ba? Yung mga negative na feeling, sinosuppress lang siya. Eventually, maglilid siya sa napakahirap at napaka-patong-patong na problema. Sa part 2, makikita mo yun doon, 'di ba? Ginawa ni Joy. Ayaw niya kasing kilalanin yung emotion na negative, kung ano-ano pinagpapasok niya doon. Tinago niya, tinapon niya kung saan-saan hanggang sa naging messy, no, yung brain ng mismong bida. So, ganun siya. Ganun yung nangyayari. Ang ganda ng pagkaka-portray doon, pero ganun din siya sa reality natin. Ang gusto ng mga emotions din na negative ay makilala siya. So, kaya maganda, tinatanong natin sarili natin, kapag naramdaman natin yung negative emotions, bago ko tumaramdaman, ano bang nangyari? 'Di ba? Anong meron? Bakit ako nagre-react ng ganito? Kasi meron yun. So, yung mabigat, yung pagiging tahimik, yung lahat ng mga negative emotions na yan, pati galit, may role siya sa atin. No? Same way kay Sadness, 'di ba? Meron siyang mahalagang role na kailangan siyang pakinggan, no? So, meron siyang impact sa atin, no? Halimbawa, yung Sadness, pwedeng impact siya or nanggagaling siya dun sa level na baka may mga bagay na kailangan natin ma-recognize o kaya naman na-reject ka, kaya nararamdaman mo yan, and normal din naman yun. May mga pinapahalagaan ka na baka hindi pinahalagaan ng ibang tao kaya nararamdaman mo 'yan. So, kaya magandang tingnan mo, ano ba yung mensahe sa'yo ng nararamdaman mo? Oo, hindi siya dapat iniiwasan, 'no? Hindi supposed to be na dapat lagi tayong masaya kasi weird 'yon. Kaya nga tayo may spectrum ng emotions kasi you're supposed to feel it. Dinedemand ng emotions natin na maramdaman sila, hindi yung pinipili na lang natin yung isang area ng emotion. Kasi sa mga pag-aaral, there's no such thing as bad emotions. Hayaan mo siyang maramdaman, kailangan lang siyang kilalanin. Siyempre, magiging bad lang yan kapag nagkaroon tayo ng bad behavior. Kapag gumawa tayo kagad, gawa. No, hiwalay naman ang paggawa doon sa kung anong pagkilala ng emosyon. Kasi okay lang naman maramdaman na malungkot, na may nararamdaman kang galit, sama ng loob. Pero different story na yun kapag kunwari nanakit ka, 'di ba? May ginawa kang hindi maganda sa kapwa mo nang hindi mo pinag-isipan, hindi excuse 'yon. Na nakaramdam ka ng negative emotion pero gagawa ka ng masama. Minsan, doon nagkakaroon ng problema yung mga Pilipino eh. Hindi nila na-differentiate yung emotion, yung pagkilala ng nararamdaman sa behavior. Dahil lagi natin nakikita yung negative emotions na naglilid sa bad behavior. Ngayon, feeling natin bad na yung mga ganong klaseng emotions. Hindi lang tayo actually marunong mag-manage. Kung minsan, kung paano ba dapat talaga siya i-express. May mga previous episodes na tayo at nag-share tayo ng mga specific ways, 'di ba, kung paano siya i-manage. So, balikan niyo yung natin, previous episode tungkol doon, no, lalo na sa mga may kinalaman sa anger. Ayun. So, again, hindi ibig sabihin na may emotional suppression tayo ay automatically bad din. Gusto ko lang din linawin. Kasi may mga pagkakataon na yung minsan, pag-suppress din ng emotion natin at some point, meron din naman siyang impact. No? Halimbawa, impact na short-term na benefit. Halimbawa, dahil nasuppress siya at some point, pero short-term lang naman, no? Hindi kaagad tayo nag-react in a manner na talagang naging impulsive tayo. At some point, kailangan din nun kasi nakakatulong din siya para makapag-adjust tayo sa situation. Pero, kapag lagi nating sinosuppress, dun lang tayo nagkakaroon ng problema. Okay? So, sana nagiging malinaw kung ano yung impact nung mismong nararamdaman natin na binabalanse natin siyang kinikilala. Okay? At the same time, hindi siya laging sinosuppress. So, again, para sa maraming tao, ang pagkilala ng emotions ay parang siya, para siyang language or lengguwahe na importanteng alamin, no? Meron siyang tinuturo sa atin. So, kailangan
makilala lang natin siya, kailangan maintindihan lang natin siya kung paano siya dapat ine-express. No, so, ang unang step, no, ay siyempre agad na ayusin natin yung emotion natin. Kinikilala dapat natin siya. Okay? So, pwede tayong magsimula doon sa tanong na, ano yung nararamdaman ko? No, ano yung meron sa katawan ko ngayon, no? Mabigat ba yung dibdib ko? Naninikip ba yung lalamunan ko? Lalong-lalo na yung mga umiiyak, no? Yung parang gustong umiyak, naninikip, parang may something dito. O kaya, pagpagod yung katawan, no? Bakit ganito yung feeling ng ano ko, ng katawan ko? Ang bigat-bigat, wala naman masyadong ginawa, no? Kasi baka mamaya translate na doon. So, isipin mong maigi yun, no? Ano nung meron sa katawan ko ngayon? Ano yung ibig sabihin nitong mga nararamdaman ko? So, pagkatapos niyan, after mong kilalanin, subukan din natin bigyan ng pangalan, no? Particularly, yung nararamdaman mo ba sa katawan, saan kaya siya pinakamalapit, no? Pwede niyong i-research yung Plutchik Wheel of Emotions para maintindihan, no? At mapangalanan yung emotion mo kung ikaw ay hirap na pangalanan siya. Pero sa pagpapangalan nito, magandang isipin, nagagalit ba ako? Nalulungkot ba ako? Nainis ba ako? Na-overwhelm ba ako? Nasasaktan ba ako? Importanteng pangalanan siya para mas maintindihan natin, no? Ayan, so after nating pangalanan yung mga nararamdaman natin, mahalaga din siyempre na tandaan natin, no, yung mga bagay na kailangan din nating i-consider. Halimbawa, kapag meron tayong nararamdamang down feeling o kaya yung parang hindi lang down feeling, yung parang kalungkutan, ganyan. Importante sa pagpapangalan natin, hindi natin kagad siya pinapathologize, no? Pwedeng pangalanan mo lang siya na nalulungkot ako ngayon. Pero hindi automatic na ito ay depression. Pwedeng mag-start muna tayo doon kasi tao kayo, normal naman yun, di ba? Pwedeng halimbawa ay pangalanan mo siya ng kung ano yung nakikita mo dun sa situation, no? Hayaan mo lang na i-describe siya or ilarawan siya sa normal na paraan kasi tao ka. So, yun lang. Binigyan ko lang kayo ng ganong klaseng caution kasi madalas natin na na pinapangalanan yung nararamdaman natin na pinapathologize siya. Tapos parang halimbawa, yung opposite kagad ng depression ay ginagamit natin na parang happiness kagad, di ba? Or parang dapat hindi ako laging malungkot. Dapat ang opposite dapat yung maramdaman ko, which is yung positive, kung ano man yun. So, kailangan magkaroon tayo ng pagkakataon na may safe space tayo na mapangalanan tong experience na to nang hindi siya pinapathologize or para bang clinical diagnosis kagad, no? Normal kasi yun. At syempre, ito din, yung pinaka-reminder natin, hindi weakness ang pag-express ng emotions. Okay? Sa totoo lang, malaking tapang ang kailangan natin para aminin na may nararamdaman tayo. Okay? Hayaan natin na maging tao tayo. So, ngayon, imbes na sabihin natin sa sarili natin na okay lang ako, subukan natin na sabihin na very specific, nasasaktan ako, napapagod ako, na-overwhelm ako. I-apply kagad natin yung tip na na-mention natin kanina, which is pagpapangalan ng nararamdaman. Pangalawang tip na pwede natin gawin, no, para lang mas maging malinaw, humanap tayo ng safe outlet. No, pwede tayong magsulat, pwede tayong umiyak, pwede tayong maglakad, pwede tayong magdasal. Kung ikaw yung type of person talaga na nakakatulong sa iyo yung pagdadasal, pwede rin kumausap tayo ng taong mahalaga sa atin, yung marunong makinig na hindi kayo hinuhusgahan. No, hindi nagmamadali na bibigyan ka ng advice. Yun ang pala desisyon. Yung mga kaibigan na willing lang to listen. And of course, wag din natin i-dismiss, no, yung sarili natin. Kapag may nafe-feel tayo, hayaan mo lang na mag-focus ka dun sa sarili mo. Hindi naman selfish yun kapag nagfo-focus ka. So, kapag naisip mo halimbawa na, hindi ba parang drama-drama ko? Hindi ba parang arte-arte ko? Hindi kaya yung problema ko parang simple-simple lang, pinapalaki ko. Instead na ganun ang iniisip mo, no, naririnig mo na siya, tulad ng sabi ko, hindi yon pagiging self-centered, 'di ba? Hindi dapat tayo yung unang-unang nagdi-dismiss nung nararamdaman natin. So dapat sabihin natin sa sarili natin, okay, baka may nangyari sa sarili ko. Hindi naman siguro OA ito. Hindi naman ibig sabihin na kailangan may ganito akong feeling dapat severe. So ano ba nangyari? 'Di ba? Iwasan mong maging judger sa sarili mong nararamdaman, 'di ba? 'Yun. So ang reminder natin dito na ang emotions ay hindi kalaban. Hindi siya hadlang para maging matatag, no? Nakakatulong yung pagkilala ng nararamdaman para mas maging resilient tayo. At again, sa pagiging resilient para yung muscle na kailangan every now and then ay ine-exercise. At sa pag-exercise nito, kasama dito na meron siyang pain or negative emotions.
So, nakakatulong siya para mas ma-develop yung strength, no? Mas nakakatulong yung strength na hindi pinipigilan ang nararamdaman, kundi hinahayaan mo na maging tao ka. Hinahayaan mo na hindi mo siya kagad itinatago. So again, allow yourself to be human. So kung palagay mo nakatulong itong episode na to para mas magkaroon ka ng spasyo na mas maintindihan yung nararamdaman mo, so tandaan na pwede mo rin itong i-share sa mga taong mahalaga sa'yo, sa mga kaibigan mo, kapamilya mo na hindi rin nagsasalita, no? Malay mo may pinagdadaanan pala. So tandaan, hindi ka mag-isa sa lahat ng pinagdadaanan mo at nandito kami para maging safe space mo. So until our next breakdown. This is Crossroads Media.